nakasalata naman eh. Huwag na kami magbulahan. Hindi na po ako magtatagal because we have a flight to catch up. Ang sasabihin ko lamang po sa inyo, kayo pong mga teachers, na alam ko po ang buhay nyo sapagkat ang aking may bahay ay katulad ninyo, I implore that you continue to be heroes. I came here not only to celebrate with you, I came here not only to pay tribute to you, but I came here to seek your solace, your guidance, and your inspiration to what is happening in the House of Representatives. Huwag po kayong mag-alala. Yung itinuro po nyo sa inyong magagaling na estudyante will be kept forever in our hearts. And we will fight whatever it takes. Ang maganda ron, palakpakan. Napaka-inspiring. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mahirap po yung lumaban sa gobyerno ngayon. And yet, si Marcoleta nanindigan. Okay? At ang nakakagulat dito, ito lang Ang nakakagulat po dito mga kababayan, alam nyo kung ano? Gusto nyo malaman kung ano? Kahit sa gitna ng mga ganyang pagtutol ni Marcoleta sa gobyerno, di ba? Sinasabihin natin, baka bumaba ang ano nito, ang kasikatan ni Marcoleta. Hindi ho. Lalo umangat. Ito, papakita ko. Ayan Kita nyo? Ayan yung 2025 top senatorial candidates ng Tanghire. September 9 to 13, 2024. Margin of error, 1.96. Ibig sabihin, pwedeng umangat. Nakikita nyo dyan yung sa number 12. 31 siya. So, kung may margin of error of 1.96, pwede pa siyang maging 11 instead of 12. Kaya nga ako mga kababayan, kung ako sa inyo, ikampanya natin to si Congressman Marcoleta. Matapang na tao ito. Ako, isang beses ko pa lang ito na-interview pero gusto ko sana uli ma-interview ito. Nawala ko lang yung contact number ko dito kung may nanonood man po sa kampo ni Congressman Marcoleta, nais ko po sanang ma-interview si Kong. Dahil hindi ako bumitaw sa sa galing nitong maman to. Ako bilib ako sa maman na to. At saka gusto ko nga malaman bakit last minute siya po ay bumitaw sa Senate slate ni Marcos noon, di ba? Yun ba'y pahiwatig na may nakita siyang hindi maganda? Bakit? Bakit siya bumitaw doon? Last minute. At the same time, kasi maraming haka-haka nun kaya bumitaw yan, gagawin sekretary yan. Kaya ganito. Pero di naman siya ginawang sekretary. Ibig sabihin, hindi totoo yung haka-haka na yun. So, ibig sabihin, may mga iba pang dahilan kung bakit siya bumitaw. Hindi natin alam. Tapos ngayon, patuloy na umaangat ang kanyang pangalan at saka yung ratings niya. Kasi ito kung talagang backup ng taong bayan, ito pong administrasyon na ito, hindi sana bumagsak ng todo-todo si Marcoleta. Hindi. Di ba? Bakit naman yung iba nandyan sa loob? Alam mo, pag may pera talaga, madali talaga makapasok. Lalo na yung epal-epal dyan. Hindi ako sana lang. Sana lang mawala na to si Abalos dyan. Mawala na si Abalos dyan, tsaka si Tolentino. Diba? Kasi walang espasyo. Walang espasyo sa Senado ang balimbing. Walang espasyo sa Senado ang walang paninindigan. Kasi dapat ang Senate is a check and balance sa executive branch. Kung puro sip-sip ang nandyan, patay tayo. Patay tayo pag puro sip-sip. Kung nandyan si Abalos at saka si Tolentino, wala na. Tapos, hinaluan mo pa ng kadiliman. Anong kadiliman banat mo? Number 8. Magdadala lang ng kadiliman yan dyan. Kasi naalala ninyo doon sa Makati. Di ba? Anong nangyari sa Makati? Kahit sila magkakapatid, nag-aaway-aaway. Ang dala-dala lang niya, kadiliman. Di ba po? So, sana lang. Ewan ko kung ano talagang siste dyan sa
sa bakit ganito ang lumabas na top senatorial candidates. Pero gayunpaman, ang importante nating maunawaan dito si Marcoleta ho, naging 12. Again, wala po akong personal na ugnayan kay Congressman Marcoleta. Although na-interview ko siya dati, pero ngayon wala ho akong contact dyan. Sana lang. Kasi kailangan natin ng ganitong klaseng congressman. Yung kailangan nating senador. Yung merong prinsipyo. Yung independent mag-isip. Hindi yung takot bumangga sa gobyerno. Hindi takot bumangga sa executive branch. Kasi kung takot din naman palang bumangga sa executive branch at halikpit lang naman sa executive branch, paano magkakaroon ng check and balance sa ating gobyerno, di ba? Mangyayari niyan, sip-sipan lang ng tumbong niyan. Didila lang sa tumbong ng mga nakaupong gobyerno. Dapat hindi ganun, di ba? Dapat talaga merong oposisyon. Katulad ni Congressman Marcoleta o yung alam mo yun, hindi naman po siya maka Duterte, maka Marcos. Hindi po siya ganun eh. Independent. Importante yun. Kailangan natin magkaroon ng independent thinker pagdating sa Senate. Kaya ako dyan. Okay ako dyan kay Congressman Marcoleta. O syempre, nandyan si Pangulong Duterte. O, di ba? Nandyan si Bongo. Ayan, si Senator Bongo. O, iba pang mga kandidato dyan. Sana lang mga kababayan. Ano natin yan? Ikampanya natin kasi mahirap, mabigat. Sigurado ako mabigat siyang laban ni Marcoleta na sa Senado. Kasi meron niya ako isang kilalang congressman dyan eh. Dalawa pala yung kilala kong congressman na maka Duterte nun. Ngayon binabanatan si BP Sara Duterte. Yung isa naman binabanatan si Roque. Pero tong dalawang to parehong maka Duterte noon. Pero alam nyo kung bakit ngayon binabanatan si BP Sara Duterte at si Spokes Roque? Dahil sa ganito. Kailangan nila ng budget sa pangangampanya. So, sumisip-sip sila dun sa Panginoon nila. So, hinahalikan nila yung tumbong ng Panginoon nila. Yung dalawang peking Panginoon, hinahalikan nila ngayon para talaga magkaroon sila ng budget. Kasi, ang balita ko talaga dyan, meron ako mga kaibigang congressman dyan, kailangan makita ka daw na bumabanat sa mga kaalyado ni Duterte o di kaya kay Duterte para madagdagan ng budget mo. So yung iba, kahit sila ho'y dati maka Duterte, ngayon, binabanatan nila mga Duterte at mga kaalyado niya. Bakit? Dahil sa pera. Alam naman natin kailangan ng pera pangangampanya para ma-re-elect. So kailangan nila, 'di ba? Ng pera para sa di ba? Kaya sila tahol ng tahol parang chihuahua. Kasi na 'yon. Gago. Tahol sila ng tahol ngayon parang chihuahua. 'di ba? Ay, nako, grabe. Kawawa naman ang bayan natin. Bakit? Nakadepende tayo sa peking Panginoon. Gago! Kaya ganyan sila makabanat sa mga Duterte. Nako, hindi maganda yan. Kaya ka nakakabilib kay Congressman Marcoleta kasi pinagtanggol niya talaga si BP Sara Duterte. Anong katumbas nun? Walang budget. Wala kang budget. Aasa lang siya sa taong bayan. Kaya nga tayong taong bayan, tulungan natin yung mga ganitong mga congressman na sabi nga nila may yag balls, di ba? Tulungan natin yung ganito. Ikampanya natin na kahit walang bayad, ikampanya natin kasi importante magkaroon ng mga ganitong senador yung may yag balls, hindi yung halikpwit sa tumbong dun sa kanilang Panginoon. Tulungan natin to si Congressman Marcoleta na maging senador. Ay ako, sarili ko lang ho ito. Sarili ko lang naman po ito. Okay?
Kulang ko ah. Kulang po. Wala na. Pwede po, ay, wait lang. Bawal po. Mag-live. Naka-live daw siya eh. Oo, hindi. Labas na. Lalabas na. Sige na. Sir, pwede po ba pwede magpa-picture?
Dito kayo, ma'am. Instead of running locally, we decided to ban organization to run for under party system. So yun po, that's the history of the party, and I'm now ready to take questions. Please be gentle. Kasi you run out of time. What is the action dapat Well, we are our platform is anchored on the Philippine Constitution. There are state policies that we would want to highlight in our organization. Part of it is creating opportunities for our people at saka yung anti-discrimination. We should address inequity in Philippine society. So yun po yun, yung aming pinagdalaman. So what does inequity mean for the ordinary Filipino people? It simply means access to education. There are two types of students in the Philippines. Those who can afford private education and those who rely on public education. There are 25 million students today from grade 1 to college. And sad to say, only 6 million will graduate or will have a diploma. Kaya kasabihan po tayo, kung ano yung diploma mo, tinagkita mo, yung mabuhayan mo, ano pinagpakasan mo. But with less than 30% nag-graduate po sa college, ano lang po yung sinasabi po natin na human capital of Philippines. There are two kinds of patients in the Philippines. Those who can afford private hospitals and those who rely on public hospitals. It is our plan to increase the capacities of public hospitals in this country as well as look into yung PhilHealth natin. I-increase po natin yung reduce natin yung out-of-pocket expenses from out-of-pocket. And how are you going to do that? So, Well, Congress is all about policy formulation, designing programs and projects. So in terms of our tertiary colleges and universities, let me just say it this way, Chair. I was mayor of Laninos for 9 years. Nagtayo po kami ng state university sa lungsod namin. The government of Balan, we financed the building, but in partnership with the people, with the Quezon State University. That university is now the third or fourth largest in the province of Quezon. That's on education. Again, on a matter of health, we can increase the capacity of tertiary hospitals in the country. As you know, they will be covered by national funding. We have to, how do I say this? We have to make sure that the money for health is not diverted somewhere else
help those who purely rely on public o on tertiary hospitals. I am not a doctor, but when I was mayor, when I was a member of Congress, yung pasyente ho, kababayan ko, sa akin ko na napupunta bago mag-hospital. So, it is also our desire to institutionalize yung mga tulong sa ating mga kababayan, and as much as possible should not be dependent on our political, national, and local political. Yung kung tinatawag the responsible matter of kabuhayan negosyo. We are people, so we are a pro-investment of foreign and local businessmen, as long as they comply with sustainability rules and policies of the government that will further create jobs, new income to the local government, and additional income to the national government. So, yun po yung posisyon namin when it comes to business. But at the end of the day, I've been a national official, I've been into the cabinet, I've been a congressperson for 2 terms, I've been mayor. When we talk of poverty, ang frontline po nito are the LGU, frontline agencies, institutions. So we would want to look into the inequity in budgeting, allocation of shares between cities and local government. It is sad to note that 70% of the so-called poor in the Philippines live in the 1,400 plus municipalities, and only 30%. That the government must work together, root out the causes of armed conflict, and end all insurgencies in this country. There can be no peace without development, and development without peace.
daming alkalino sa tago. Nagatago ako. Nagawin ka na ba ng tago? Hindi ano kita, pag may ano, paano tayo Apa. Mami, nasa likod ako. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang paghahain po ng aking kandidatura sa araw na ito bilang isang independent senator ay kahayagan at katibayan ng aking malaon ng mithiin na maisulong natin ang ganap na pagkakaisa sa ating bansa. Kahit kailan, kahit saan, hindi po natin makakamit ang tunay, dapat at mabilis ang paglilingkod sa lahat ng mamamayan kung wala pong pagkakaisa. Pati pagsulong ng ating bansa ay makokompromiso kung walang pagdadamayan at pagtutulungan sa isa. Gusto ko pong balikan natin ang mahuling kaganapan na nangyari sa House of Representatives. Napansin po niyo siguro nang dahil lamang sa aking pagtatanggol sa katarungan, sa katwiran at sa mga sariling tuntunin namin sa House of Representatives. Ako po ay inaway ng ilan sa aking mga kasamahan. Nauwi nga ako, pati sa pagkagawa ng kopya. Ayaw ko po ng awayan, ayaw ko po ng pasiklaban. Ayaw din po ito ng ating mga mamamayan. Maraming salamat. Sir, Lieutenant of UAP. Sir, tanong ko lang po, in the past few months, you were questioning that OCRA entered into between COMELEC and WIM, and then isa rin po kayo sa nag-ulgat on alleged offshore accounts na allegedly kay Chairman George Erwin Garcia. Ang question ko lang po, sir, isa lang. Sa ngayon, kasi it is inevitable that you have filed your COC sa COMELEC na meron kayong question. Meron po ba kayong paniniwala sa integrity ng 2025 interventions? First of all, dahil po sa aking pagnanais na makapaglingkod sa mataas na level ng ating pamahalaan, ay napilitan po ako
na mag-file ng COC, kagaya ng ginagawa ko sa araw. At I do not want to fight two battles at the same time. Ang lahat po ang nangyayari, hindi kanilang niyang panahon. Yun naman po ang masasabi ng station niya. Malaya Business Insight, Gerard Navarro. Sir, good morning. Sir, noong 2022, tumakbo po kayo for Senator also, but you withdrew at the last minute. What makes it different this time, sir? Sabihin ko, ang ating paniwala ay ganap na po akong nakahanda. Sa dami po ng mga kababayan natin na nananawagan na sana'y makapaglingkod pa po ako sa mas mataas na level ng ating bansa. Kaya gusto ko pong paunlakin o paunlakan ang panawagan na yun na ngayon po ay talagang lumarami at lumalawak sa maraming panig ng ating bansa. One follow-up question po. Sir, does that mean to say na we won't expect you withdrawing anytime? Wala na pong atraso nito. Okay, next question is from Michael Rodas, Radyo Pilipinas. Hi sir, magandang umaga po. Michael Rodas po ng Radyo Pilipinas. Sir, kumusta po yung allegation po ninyo laban po sa mga public officials? Wala po akong allegation sa mga public officials. Ang aking pong kino-question initially ay yung sistema at mga makina na maaaring gamitin sa susunod na eleksyon. Ngunit kagaya ng aking sinabi po, ay hindi po ako pwedeng lumaban ng dalawang battles at the same time. Ang gusto ko ay makapaglingkod muna, pero nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng Comelec upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na election sa ating bansa. Yung pong pagkasa na yun at paniniwala ay nananatili pa rin sa aking bansa. So sir, yun po sana aking gusto i-follow up question. Kayo ba ay naniniwala sa kabila po ng inyong po mga allegation laban po dito po sa teknolohiya na gagamitin pa ng Comelec? Kayo po ay nag-file ngayon na yung Certificate of Candidacy for Senator. Naniniwala pa rin po ba kayo sa integridad ng Comelec sa darating na halalan? Ang pagpapalog ko ng kandidatura ay katibayan ng aking pagtitiwala sa magagawa ng Comelec na magsagawa tayo ng isang malinis, isang tapat at mapapanaligan na eleksyon sa ating bansa. Salamat. Ms. Maris Villar from Metro Italia. Hi, good morning. Sakaling marami po kayo sa salay, ano po yung mga priority bills na unang-una yung ipapayag pag-approve? Thank you. Napakarami po. Ayaw ko lamang po isa-isahin, baka abutan po tayo ng 10 araw. Ang gusto ko naman pong bigyan ng emphasis ay yung pong oversight function ng Kongreso. Hindi po lamang importante yung paggawa ng mga magagandang batas. Mas importante po siguro yung pagkagawa ng mga batas ay kailangan po meron magbantay sa pagpapatupad ng mga ito. Sa karanasan ko po sa House of Representatives, napakarami po ng mga batas na pwede mong isa-isahin sa inyo. Ngunit nagkaroon po ng problema kung ang pag-uusapan ay yung pagpapatupad ng mga ito. Kaya po yung dapat na mapalakas sapagkat isa rin pong mahalaga na agapay ng paggagawa ng mga batas. Hindi po maganda makagawa tayong napakaraming batas. Ngunit parang ilalagay lang natin sa cabinet. Napakatagal po ng proseso, napaka-magastos ng paggawa ng mga batas. Sa laki po ng panahon na kinubol ko sa House of Representatives, kung minsan po taunan, kung hindi man isang buong termino para ikaw ay magkapagpagawa ng isang batas. Sayang na sayang po kung isang magandang batas ay hindi po may patutupad ng maayos. Kagaya po ng EPIRA. Ano po yung layunin ng EPIRA? Makapagdulot kayo ng isang reliable, secure, and affordable rates of electricity in this country. Nangyari na po ba yung affordable rate of electricity? Ang EPIRA po ay nagawa 23 taon na nakararaan. Ngunit hanggat hindi po nyo na ibababa ang presyo ng kuryente, there will be a continuing violation of that law.
Tingnan po niyo local government code. 33 taon na nangararaan. Tingnan po ninyo ang ating mga barangay. How many barangays? Up to 42,000 plus barangays in this country. How many percent are able to stand on their feet? You may not know it, but I will answer my own question. 2%. Kung 98% po ay hindi nakatatayo sa sariling paa, how do you think that the smallest political unit of our society can contribute to the overall development of this country? Kailangan po natin tulungan. Ngunit, hindi po natutupad yung decentralization, yung autonomy yung sinasabi ng batas, sapagkat nasablay nga po ang pagpapatupad dito. Marami po akong may kukwento. Sa sakahan, ano po ang mga batas na magaganda sa sakahan? Meron po isang batas na nagsasabi, there should be a guaranteed price for palay. Meron po ba? Wala po. Kailangan po yung mga makinarya, equipment na inagamit sa pangsakahan, dito na po natin dapat ginagawa. Batas po yun. Hindi po nangyayari. Ang sabi po sa isang batas, there should be a dedicated area for farming. Kahit anong mangyari, huwag hindi ko convert ang mga yan. Ano nangyayari? Conversion dito, classification doon, land grab, kahit saan nangyayari. Ang sabi pa ng isang batas, 25% of the total loanable funds of the banks, private and public, should be allotted to farmers and beneficiaries of agrarian reform. Nangyayari po ba? Hindi. Average per year is only 4%. Kaya ganito po tayo. Oversight is an equally important function of Congress that has been forgotten for years. Yun po ang isa sa tututukan natin. Thank you.
hindi po mag-aaway-away. Hindi po dapat magkagawa ng kopya. Ang pangangailangan sa pagkain ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na po ang mga takot bilihin. Pagkagawa ng pagkain, lalo po tayong nagkakaaway. Kailangan po kahit na tayo para dumami ang kopya. Bumaba ang halaga ng lahat ng bilihin. Kaya nakita po ninyo, kahit na ako po ay pagtulong-tulungan ng aking mga samahan, hindi po tayo susurrender. Hindi po tayo aatras. Unang-una na po, ang nilalaban natin ay katwiran, katarungan, katotohanan, at para sa inyo, para sa inyong kapakanan. Kaya po ang araw na ito ay hindi po makakalimutan hanggang po sa katapusan ng daigdig. Yes, ang mga mukha ninyo, pakikipagkaisa ninyo ngayong araw na ito ay mananatili sa aking kulitan hanggang sa tayo makarating sa minimiti nating tagumpay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Thank you, Senator Marcolita. Yes, sila na yung file. Nagpapalala pa, Senador. Kaya bakit si Marcolita? Ay, ako, yan ang magkasalanan sa Senador. Marcolita. Mag-interview tayo bakit Marcolita sa Senado. Kanina pa po natin yung inaabangan mga kabayan at ito na ngayon. No, nahabol po natin. Ikaw pa ba? Tayo pala hindi ka kaharap kanina talaga. Dapat kami sasabihin ko natin. Pero, siyempre, magiginig pa rin kayo. Pagamat narinig na natin kanina. Kanan po, dito sa kanan. Dito po. Dito. Oh, labas na tayo. Ayan, what's up guys? Idol, Marcolita. Ayan. I love you na. Kunta ka na, madam. Wait lang po. Wait lang ito. Sige. Buka lang tayo, buka. Pakibaba ko yung phone, ma'am. Sir, pakibuka naman po para makita po. Ayaw kong press time naman. Para lahat makakuha. Okay. Larga na. Open kaunti ang ano, harap. Okay, sige itong Roger, magandang tanong niya. Sensory, wait lang po. Inayos lang po.
Habol daw ng UNDP. Okay na ba? Larga na po. Makinig. Sen! Yung dalawang yan, nakasublan yung grade. Oy! Magandang balita. Tama na mo, babago! ang pag-aagawan ng kopya, hindi po yun ang dapat natin gawin. Napaka-importante po ng papel na ginagawa ng media para malaman po ng lahat ng ating mamamayan ay isa lamang po ang daan tungo sa tagumpay ng bansa. Yun po yung pagkakaisa. Wala po buwang ang pag-aawayan dito. Kagaya po ng nangyari sa amin sa House of Representatives. Napansin po ninyo ang nilalaban po lang ay katuwiran, katarunan, pati po yung sarili natin tuntunin na ayaw na po nilang sundin. Sila pa po ang nagalit sa akin at pinaalala ko sa kanila na nagkakamali po kayo sapagkat hindi nyo ginaganap mismo ang ating mga tuntunin. Sino pa pong maniniwala sa akin na tayo ay makagagawa ng magagandang batas kung ang mga tuntunin po natin ay hindi po natin sinusunod? Kaya ngayon po ay napakarami po ang nananawagan sa lumalakas po yung tinig na sana po ay magkaroon ako ng pagkakataon makapag-ikot sa mas mataas na sangay ng ating pamahalaan. Ako po ay nakiusap sa ating mga kababayan at marami na po ang tumutugon. Lumalakas po yung boses na yun. Sa dami po ng mga taong sumama sa akin sa araw na ito, ganun din po yung media na dati po ay hindi ako pinapansin. Ngunit ngayon po, dahil po sa pagpunta niyo rito ngayon, kung pwede ko lang halikan kayong lahat, gagawin ko po. Maraming salamat po. Sir, ano yung prioridad nating maipasang batas sa oras na makaupo po kayo sa Senado? Yun pong palagi kong minimiti ay kailangan maibaba po natin ang presyo ng kuryente. Matagal na panahon ko pong ginawa ito, ngunit sa napakarami ng kalaban po sa House of Representatives, yung 10 panukalang batas ko po na meron pang matching na 12 resolution tungkol po sa pagbaba ng kuryente ay hindi po natupad sa dami po ng mga kalaban. Napakarami po ng mga kalaban doon. Ang interes po ng maraming mga oligarko ay nandoon po. Kung minsan po pati yung mga kasama ko ay ayaw na po nila akong tulungan sapagkat ang tinitingnan nila ay sarili din po nilang interes. Gagaya po nung nangyari itong huling araw lang. Ang sabi ko, huwag po ninyong papapasukin ang Davao Light diyan sa lugar ng Nordeco. Huwag din po ninyong aalisin ang management contract ng Samselco. Mamamatay po yung electric cooperative na yan. Magbubunga po yan ang pagtaas na naman ng kuryente. Alam po yung ginawa nila. Tinanggal po nila ako sa komite para hindi ko na po maipagpatuloy yun. Naisip ko nga po, palagay ko, pag nasa Senado ako, hindi naman mangyayari ang bagay nito. So dito ko po gagawin. Kung tayo po ipapalarin, dito ko po gagawin ang lahat ng ito. Pati po yung tubig, nakikita po ninyo. Sa mga probinsya po, yung mga joint venture na ginawa po sa pagitan po ng private companies at saka po yung tinatawag na water district. Imbes na po maging matino at maging eficiente ang pagsisilbi ng tubig at bumabasa ng presyo ng tubig, kabaligtaran na po ang nangyayari. Ang dami pong nagre-reklamo. Ang ating pong education napabayaan po. Ang ating agriculture napabayaan po. Ano ang gagawin natin? Hindi ko po magawa ang lahat. Ngunit magsisilbi po tayo ng mabuting halimbawa. Kung ako po
po'y magkakapalan na ako po'y ma-elect na isa sa miyembro ng ating susunod na Senado. Sir, stand po sa dynasty. Ano po stand niyo sa dynasty? Itong pagtakbo ko ngayon ay talagang wala nang atrasan. Kahit ano pang sabihin nila, kahit na yung survey nila, ilagay nila ko sa pinakahuli, walang atrasan ito. Sapagkat hindi naman ako naniniwala sa mga survey na yan ang bayaran. Sir, may tiwala po ba kayo sa eleksyon? Kasi nung una, kina-question natin yung Miro, ano, sir? Meron po. Nakita ko po yung pag-asa. Nakausap ko po yung pinaka-mataas na opisyal ng ating COMELEC. At mula sa kanya, nakita ko po yung kanyang katapatan nung kami po ay magpulong. At ako po ay naniniwala na kailangan po natin silang bigyan ng pagtitiwala. Kailangan po kasing makapagdaos tayo ng isang malinis, makatotohanan at kapinta-pintagan ang mapapanaligan na eleksyon. Ito lamang po ang paraan ng demokrasya na nalalaman natin para yung boto ninyo, yung kapangyarihan ninyo ay manaig. Hindi po mabuti na yung boto ninyo, pinagsama-samang boto ay mababaliwala. Ngayong araw na ito, magmula po noong October 1, napansin ninyo, ang dami pong tao ang pumunta rito para mag-file ng kanilang COC. Sana po maintindihan ninyo ang kahalagahan ng pagpapile ng COC. Ang dami pong mga tao ngayon, ngayon lang, nakita po natin ang makasabay ko na nag-file ng COC. Ang ibig po sabihin niya, nagtatangka na naman sila. At sila'y nag-uumpisa na pumirma ng kasunduan sa inyo sapagkat sila ay maglilingkod sa inyo. Ngunit yung kontrata na yun, sagrado po yun. Hindi po makukumpleto yung kasunduan na yan, yung kontrata, kapag yung boto hindi po nyo ibinigay. Kailangan po manatili sa inyo. Tingnan po ninyo sa mga mata yung mga kandidato. Kung yung kontrata na kanilang gustong ipapirma sa inyo sa pamamagitan ng boto ay gagawin nila. Tingnan po ninyo sa mga mata. Marami na po kasing pagkakataon. Marami ng tao ang pumunta sa inyo. Paulit-ulit. Ngunit yung kontrata ay hindi tinupad. Hanggang ngayon, marami po tayong problema. Yun po ang kahalagahan ng pag-file ng COC. Kontrata nila sa taong bayan, kailangan po nilang panagutan. Tama! Thank you, sir. Thank you. Sir, sa dinastiya, ano pong stand sa dinastiya natin? Dynasty po. Ano pong stand sa dynasty? Alam po ninyo, nung 14th Congress, 14th Congress pa yun, matagal na yun. Isa po ako sa nag-file sa batas na dapat kontrahin natin yung dynasty. Nakakalungkot pong ibalita sa inyo. 14th Congress pa po yun, ha? 19th Congress na po ngayon. Hindi man lang po na-refer sa committee. Wala pong kagustuhan ang mga kasama ko na magpasa tayo ng batas. Ang sabi nila sa akin, ikaw naman, Kong Dante, gagawa ka pa ba ng batas na laban sa atin? Eh tayo mismo, interest natin ang nilalabanan mo, hindi nga po, hindi ganun ang saligang batas. Sabi na saligang batas, bigyan po natin ang pagkakataon ng lahat ng Pilipino na makapagsilbi sa ating bansa. Wala po tayong monopolyo. Hindi po pwede ang isang pamilya. 3 ang senador, 2 senador, mag-ina, magkapatid. Hindi po dapat mangyari yun. Ngunit, kasalanan po kasi ang taong bayan. Kaya ang sabi ko po sa inyo, pagkatingnan po ninyo yung kontrata, tanungin nyo po sila, lalong-lalo na po yung maraming beses nang pumunta sa inyo para ipapirma sa inyo yung kontrata. Yung boto po ninyo, ay yun po yung signature nyo sa kontrata. Bago po kayo pumirma, tandaan po ninyo, tingnan po nyo sila sa mga mata. Anongin nyo, pangatlo mo ng punta sa akin, pang-apat na. Itong kontrata ba yung pinanagutan mo? Tingnan po ninyo, pakinggan po ninyo kung anong sagot nyo. Bahala na po kayo kung pipirma pa kayo ng kontrata. Dapat po pumirma kayo ng kontrata sa bago na. Sa bago, baka sakaling magkaroon po kayo ng pagkakataon, mag-iba at ibang buhay natin. Sir, kapag po ba kayo sa Hyperlegal sa mga tatakbo po? Kapag po kayo sa Hyperlegal sa mga tatakbo?
Kung kinakailangan po para panagutan nila yung katwiran ng pangyayari, dapat po ay panatilihin po yung pagtitiwala sa kanila. May tanong mo po ako dito. Ano sabi? Hintayin natin! Oh. Sabi ni Kong, hintayin natin. Ang sorpresa! Ang sorpresa! Ayan na ang sorpresa, guys! Ayan po, pagis na po si Senator Marcoleta. Talagang ito. Marcoleta. Mabuhay ka! Ito po si Congressman Marcoleta, kasalukuyan pong pinagkakaguluhan. Ito na po ang pagkikita ni Badong at saka ni Congressman Marcoleta. Nakita nyo naman, ha? Yan lang. Hopya! Nakita na po ba yung nawawala yung hopya? Nakita na. Nakita na sila nga tumira. Kilala ko yung tumira. Pinalitan niya ng hopyang tipas. Ayun! Ay, si Atras yun! Ayan, kasi Naglapan niya sa sinabi niyo. Oh, nakita niyo naman, ha? Ha? Ako talaga pinanunood ng mga sikat. Sir Badong! Oh, Sir Badong! Baka talaga Sir Badong! Napanood niyo ba? Si Marcoleta na yung nagpatunay, ha? Oh, yun! Ako lang ang pinanunood niya, hindi kayo. Badong, ano sabi mo PRRD dito dito? Hintayin natin. Maraming salamat, Kong. Salamat sa hopya. Ito talaga Sir Badong, kaya talagang idol na idol ko. Ano, magpapagkampo ako? Kailangan kung Marcoleta magdaan ng minuto para lang panuorin ka. Pag sa iba, wala. Boko. Boko po, Boko. Sana all? Boko. Nagulat ako. Kaya baka nagisilip yan. Di ba ka talaga? Go, Marcoleta. Sabi naman ko. Ayan, hindi natin ang si Bong Marcoleta. Ay, Boko. File din po ng tuloy-tuloy na po sa sirado. Number 1 po kayo sa ano ito? Sana po nasa mabuti kayo ng lahat ng kalagayan. Nandito po kami ngayon. Sana po yung pagtulong-tulungan natin para yung laban natin sa katarungan. Pero ang tagal sa harap pala. Okay lang dyan ang kasama ko. Sa lahat po ng ating mga bayan, sa lahat po ng ating mga kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na inaabot po ng mensahe ito. Kami po'y nandito ngayon sa Manila Hotel. Kapag lang po ng ating COC bilang independent senator. Sana po'y matulungan nyo kami. Alang-alang po sa ating paniniwala at pag-asa na magkaisa po ang ating bansa. Kailangan po natin ito upang mapaunlad natin ang kabuhayan ng lahat ng pamilya. Salamat po. Thank you po. Tuloy na. Tapos na pong mag-file si Siyang sa mo. Tapos na po siya mag-file. Bali, paano na ito? Pauwi na ito. Tapos na po siya.
na po siya dito.